Kinabukasan ng 9:30 ng umaga, dumating si Suwan sa opisina ni Manager Yu Xiaoxiao. Pagkakita ni Yu Xiaoxiao, agad niyang sinabi na huwag nang tumayo, umupo na, at tanong niya kung ano ang kailangan ni Suwan. Umupo si Suwan sa sofa at tinanong si Yu Xiaoxiao kung kilala ba niya si Jiang Cheng. Kalmado namang sinabi ni Yu Xiaoxiao na oo, nagkakilala sila noong business trip. Agad naman tinanong ni Suwan kung sinabi ba ni Jiang Cheng na plano siyang kunin sa kumpanya. Habang hawak ang isang papel, nakangiti at mahinahong sinabi ni Yu Xiaoxiao na tama, ginagawa niya na ang mga paghahanda sa kanyang bahagi. Kapag natapos na ang pag-handover ng kumpanya, agad niyang aayusin ang usaping iyon para kay Suwan. Tatagal pa ng ilang araw, kaya hinihimok niya itong maghintay. Nang marinig iyon, agad na tinanong ni Suwan kung magre-resign ba siya. Kalmado namang sumagot si Yu Xiaoxiao na oo, pupunta rin siya sa kumpanya ni Jiang Cheng at dito niya tatapusin ang kontrata ni Suwan. Siya na ang magiging unang artista sa bagong kumpanya ni Jiang Cheng. Nag-isip si Suwan at sinabi na hindi madaling marating ni Yu Xiaoxiao ang posisyon niya ngayon. Ang kumpanya ni Jiang Cheng ay bago pa lamang, kaya nagtatanong siya kung talagang nagtitiwala ito ng ganito. Seryoso at matatag na sinabi ni Yu Xiaoxiao na nauunawaan niya ang ibig sabihin ni Suwan, ngunit may buong tiwala siya kay Jiang Cheng. Siya ay isang maaasahan at tunay na tao, at maiintindihan ni Suwan ito mamaya. Sa bagong kumpanya, magiging magkakapatid silang lahat, mula ngayon, tatawag na lang si Suwan kay Yu Xiaoxiao bilang Sister Yu. Sa narinig na iyon, nag-isip si Suwan at nagtaka kung bakit ganoon kataas ang tiwala ni Manager Yu kay Jiang Cheng. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang lalaki at ipinaabot kay Yu Xiaoxiao na tumawag ang front desk sa ibaba. Sinabi nitong may naghatid ng sorpresa para sa kanya at nasa lobby na raw iyon, kaya kailangan niyang bumaba upang tanggapin at pirmahan. Agad niyang tinanong kung sino ang nagpadala. Sinabi niyang ipaalam sa kanila na tinatanggihan niya ang kahit ano, bulaklak, kwintas, wala siyang gustong tanggapin. Ngunit mabilis siyang sinagot ng lalaki na hindi iyon mga bulaklak o kwintas. Mukhang isang kotse raw ang ipinadala, at hindi na nila maaaring tanggihan dahil bayad na ito ng buo ng nagpadala. Sa narinig na iyon, hindi makapaniwala si Yu Xiaoxiao. Isang kotse, para sa kanya, halos hindi niya matanggap ang idea. Si Suwan naman ay tuwang-tuwa at malapad ang ngiti habang sinasabi kay Yu Xiaoxiao na may naghatid ng kotse para sa kanya, nakakabilib iyon at kailangan nilang bumaba para tingnan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa labas, at agad silang sinalubong ng magiliw na pagbati. Lumapit ang babaeng staff at merspeto niyang sinabi kay Yu Xiaoxiao na siya ang magbukas ng takip ng kotse. Hindi na nagdalawang isip si Yu Xiaoxiao. Hinawakan niya ang telang nakataklob sa sasakyan, saka malakas itong hinayla. Sa isang iglap, lumitaw ang isang napakaganda at mamahaling sports car. Pagkakita ni Suwan, hindi niya napigil ang humanga. Sinabi niyang napakaswerte ni Yu Xiaoxiao at totoong naiinggit siya. Samantala, si Yu Xiaoxiao ay kabadong nagulat, pero hindi niya ipinahalata. Sa isip niya, isang pink na lanbaw ball ang ibinigay sa kanya, at napakaganda nito. Sa gilid, nagsimula ng magbulungan ang mga taong nakakita sa eksena. May nagsabi na narinig daw niyang nakipaghiwalay si Manager Yu sa fiancé nito. Sagot naman ng isa pa na oo, at kamangha-mangha raw ang bago nitong boyfriend. May isa pang babae, habang nagre-record ng video, na nagsabi pa na sana raw magkaroon din siya ng boyfriend na nagbibigay ng mga kotse na kasing mahal ng lanbaw, na nagkakahalaga ng 10 milyon. Lumapit ang babaeng staff at iniabot kay Yu Xiaoxiao ang susi ng kotse. Pagkakuha niya ng susi, agad niyang tinanong kung sino ang nagpadala ng regalo. Ipinaalam ng staff na si Mr. Jiang Cheng ang nagpadala at umaasa raw itong magugustuhan niya.
Sa narinig ni Yu Xiaoxiao, halos hindi siya makapaniwala. Namula ang kanyang mukha at hindi niya maunawa ang bibigyan siya ni Jiang Cheng ng ganito kamahal na kotse. Naisip niyang wala pang lalaking nagtrato sa kanya ng ganito sa buong buhay niya. Dahil doon, tumaas ng isa pang puntos ang kanyang friendliness kay Jiang Cheng, ngayon ay nasa 99 points na. Samantala, habang nakaupo si Jiang Cheng sa kanyang sofa, biglang lumabas ang kanyang sistema. Ipinaabot nito na dahil umabot sa 99 points ang friendliness ni Yu Xiaoxiao sa kanya, na naklasify bilang inseparable in life and death, matagumpay na na-unlock ang account. Tumanggap si Jiang Cheng ng isang special reward gift pack, at tinanong siya ng system kung nais niya itong buksan. Habang tinitingnan niya ang notification, napaisip si Jiang Cheng kung paano agad umabot sa 99 points ang friendliness ni Yu Xiaoxiao. Ang inseparable through life and death na affection ay napakalalim, pero natuwa siya sa ideyang iyon. Kaagad niyang sinabi sa system na buksan ang reward gift pack. Binati siya ng system at ipinabatid na nakatanggap siya ng consumption cashback card, na may maximum consumption amount na 5 milyon at may cashback multiplier na mula 1 hanggang 100 beses. Kasunod noon, binati ulit siya ng system at ibinigay naman ang offspring devouring card. May paliwanag na kapag ang kanyang mga offspring ay na-devour ng isang babaeng may appearance score na higit sa 70, makakatanggap siya ng cashback base sa 1/10 ng offspring number, multiplied by the lady's satisfaction level. Napangiti si Jiang Cheng sa nakuhang reward at naisip kung sino bang tao ang nakapag-isip ng kakaibang reward na iyon. Pagkatapos, napagtanto niyang kahit iisang card lang ang reward, wala namang limit sa bilang ng opposite-sex players na pwedeng kasama kapag ginagamit ito. Ibig sabihin, pwede itong gamitin solo queue, duo queue, o kahit full 5-player pre-made team. Naisip pa niya kung madodoble kaya ang reward kapag ganoon. Ngunit agad niyang inayos ang iniisip at pinaalalahanan ang sarili na masyado iyong simplistikong paraan ng pag-iisip. Nakasalalay pa rin ang resulta sa satisfaction ng kabilang panig. Kapag napabayan sila, bababa ang satisfaction at babagsak ang balik ng reward. Kinailangan niya itong gamitin ng may pag-iingat. Sa sandaling iyon, muling lumabas ang system at binati siya sa pagkuha ng isang stable at high-quality investment company. Ipinaliwanag na kailangan niyang personal na mag-invest ng hindi bababa sa 10 milyon. Pagkatapos ng investment, magtatalaga ang system ng isang top-tier investor at isang elite general manager para matiyak ang matatag na kita. Nakalagay din na kailangan makamit ng kumpanya ang annual return na hindi bababa sa 10%. Habang binabasa niya iyon, naisip niyang nakapagdagdag iyon ng husto sa kanyang net worth. Dahil hindi sapat ang magkaroon ng pera, kailangan marunong ding mag-invest. Kung hindi, mauubos at masasayang lang ang yaman. Kasunod noon, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kung ang minimum ay 10 milyon at kailangan ng annual return na 10%, malinaw na mas malaki ang ibabawas, mas malaki rin ang magiging balik. Sa naisip niyang iyon, tumayo siya at pinindot ang system, sabay sabing mag-i-invest siya ng 500 milyon at magtatatag ng sariling investment company. Sumagot ang system at sinabing kasalukuyang ginagawa ang investment account para sa land use company. Kailangan lamang nitong malaman ang investment location, halaga, at pangalan ng kumpanya. Agad sinabi ni Jiang Cheng na maglalagay siya ng 500 milyong investment sa Shanghai at tatawagan itong Star Investment Company. Pagkasabi noon, lumabas ang kanyang status window. Pangalan, Jiang Cheng. Edad, 18. Taas, 185 centimeters. Appearance, 92 points. Level, 10. System Reserve Funds, 786,410 yuan, withdrawable anytime. System Rate, 1 yuan and 50 fen per second.
Level Up Experience, 592 million, 1 billion. Sa sandaling iyon, lumabas ng banyo si Qiao Yinyin. Napansin niyang gising na si Jiang Cheng at agad niyang tinanong kung siya ba ang dahilan kung bakit nagising ito. Sumagot si Jiang Cheng na hindi. Agad niya itong niyakap habang iniisip na si Qiao Yinyin ay isang babae na may beauty score na higit sa 70. Naisip niyang subukan ang Devouring card na kakakuha lang niya mula sa system. Hindi nag-atubili, pinindot niya ang system upang magamit ang card sa sandaling iyon. Muling sinimulan ang isang masarap na eksena habang nakatuwad si Qiao Yinyin. Ngunit habang nagaganap iyon, napagdesisyonan ni Jiang Cheng na huwag magmadali. Naisip niyang mas mainam munang linawin ang mga rules sa susunod. Sa ngayon, mas mabuting linisin muna ang isip at magsimula sa ilang morning exercise. Pagkalipas ng isang oras, sabay silang nagkape at kumakain ng cookies. Sinabi ni Qiao Yinyin kay Jiang Cheng na huwag na siyang padalhan ng tips sa kanyang mga live stream mula ngayon. Agad na tinanong siya ni Jiang Cheng kung bakit, at kung gusto ba nitong makita ang silly girl. Mabilis namang nilinaw ni Qiao Yinyin na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Paliwanag niya na kumukuha ang platform ng 70% sa tips, at nakatanggap siya ng higit 2 milyon mula sa kanya, na para sa kanya ay sayang lang. Natawa ng husto si Jiang Cheng at nagtanong kung gusto ba ni Qiao Yinyin na direktang i-transfer na lang niya ang pera. Hindi mapigilan ni Qiao Yinyin ang pagkagulat kaya nailuwa niya ang kanyang iniinom. Agad niyang sinabi na paano naman iyon. Naiintindihan mo ba? Nag-live stream ka lang at nakapag-tip ka ng 2.5 milyong yuan. Nakakasakit sa puso makita siyang gumastos ng ganito kasobra. Habang nakatayo sa gilid si Manager Wang at pinapanood ang dalawa, naisip niya kung ganito ba talaga ang mga mayayaman, nanunood lang ng live stream at gumagastos ng higit 2 milyon para sa virtual gifts. Mr. Jiang, nakakashock ito, bulong niya sa sarili. Sinabi ni Jiang Cheng kay Qiao Yinyin na huwag itong mag-alala, maliit lang iyon. Tinanong ni Qiao Yinyin kung pwede pa siyang mag-live stream sa hinaharap at nilinaw na wala siyang ibang intensyon, gusto lang niyang malaman kung magiging problema ba ang kanyang pagiging babae sa platform. Kung hindi pwede, hihinto na siya dahil estudyante pa rin siya. Agad na hinawakan ni Jiang Cheng ang kamay ni Qiao Yinyin, ngumiti, at sinabi na pwede siyang mag-stream kung gusto niya. Hindi siya isang hindi kagalang-galang na streamer, nagtitiwala siya sa kanya. Sobrang natuwa si Qiao Yinyin at namula sa tuwa. Sinabi niya na pwede niyang simulan ang live stream tungkol sa pagkain at kakaibang bagay, para makita ang reaksyon ng mga manunood. Lumapit si Jiang Cheng kay Qiao Yinyin at hinaplos ang kanyang pisngi. Sinabi niya na gawin ang gusto niya, hindi niya pakikialaman ang maliliit na bagay. Pero dapat, kung may matapang na streamer na manlalaro ulit sa kanya, kailangan niyang sabihin sa kanya. Tumango agad si Qiao Yinyin. Tumingin si Jiang Cheng kay Manager Wang at tinanong kung malapit na bang due date ang room fee. Sagot ni Manager Wang na bukas ng umaga. Nag-request si Jiang Cheng na pwede ba itong i-extend ng 2 buwan at inilabas ang kanyang black card para ibigay kay Manager Wang. Agad na kinuha ni Manager Wang ang card at nagulat nang malaman na i-extend pa pala ito ng 2 buwan. Tinanong niya kung hindi ba darating lang si Jiang Cheng para bisitahin ang school at babalik sa Chengdu, kaya kailangan ba talaga ng ganitong extension. Agad na sumang-ayon si Qiao Yinyin at sinabi kay Jiang Cheng na aayusin niya ang bukong kapag kailangan niya. Ipinaliwanag niya na 80,000 won kada araw ang rate, hindi 80 won lang. Ngumiti si Jiang Cheng at sinabi kay Manager Wang na kung siya ang boss niya, tiyak na hindi ito matutuwa. Namula ang mukha ni Manager Wang, at sinabi na kahit wala siyang karapatan tanungin ang paggastos ni Jiang Cheng, parang sayang lang ang 4.8 milyong yuan sa room fee para sa 2 buwan kung hindi naman kailangan araw-araw.
Habang kumakain ng strawberry si Qiao Yinyin, malalim ang iniisip. Bakit kaya napaka-considerate ng manager kay Jiang Cheng? Samantala, hindi mapigilan ni Jiang Cheng ang mapangiti at naisip niya na parang sobrang maalaga sa kanya si Manager Wang. Napatingin siya sa profile screen ni Manager Wang habang naga-swipe ng kanyang card ito. Lumabas ang status window, pangalan, Wang Yuyan. Edad, 24. Taas, 165 cm. Appearance, 70. Body, 74. Privacy, 0. Friendliness, 80. Labis ang pagkagulat ni Jiang Cheng. Isang magandang babae na 70 ang hitsura at 0 ang privacy, ngunit 80 na ang friendliness sa kanya.